Sawa ka namang kiligin sa love life ng iba? Lika, dali! Baka sa susunod na love story, ikaw na ang bida. Welcome sa Step in the Name of Love! Step in the name of love. Step in the name of love. Kaya naman papasukin na natin mag-besting ngayong araw na sina Francine and Kea. Hi, Francine. Hi, Francine and Kea. Hello. Bumati na kayo sa Madlang People. What's up, Madlang People? Kidding, no? Yes. Mga tagasan kayo, girls? Quezon Province po. Quezon Oh, Province. saan sa Quezon Province? Lucena. Lucena. Paano nagsimula ang friendship? Summer camp po. Summer camp. na. Dancing. Dancing. Dance class kayong dalawa. Ballet class. at belly dance. Social ng Wow. Kaming dalawa lang po yung nandun. Talaga. Kaya pala naging friends kayo, wala kayong choice. Ang galing. So nagtuloy-tuloy ng friendship from the ballet class hanggang ngayong malalaki na kayo. Ilang Yes, taon po. na ba kayo, if you don't mind? 21 po. Parehong 20. Pareho po. Opo. Sinong unang nagka-boyfriend? Ako po. Sinong may boyfriend ngayon? Wala po. Wala. So sabay pala din. sila ngayon hahanap? Oo. Hindi. Ayaw mo pa. Pag dumating po. Ang alin? Dinideliver ba yan? Boyfriend. Gusto niya yung ano. So, gaano mo ka gustong magka-boyfriend na? Ready na mag-commit. Gusto Talaga. Gusto mo na. Oo. Ilang buwan ka naman single? O taon? Mag-3 years na. Matagal na pala. Tagal na 18. Dumaan ka rin sa yung nag-enjoy muna. Kasi di ba pag galing ka relationship, after nung gusto mo muna mag-enjoy ulit, Opo. tapos pag mag-enjoy, nagkakaroon ng face na parang nalulungkot ka na kasi namimiss mo na yung Oo. feeling of being a girlfriend, being with Correct. someone else, yung Opo, gano'n. tama. Kaya ngayon, gusto mo na magka-boyfriend. Ready na siya eh. Ready na. Ready na Alright. mag-alaga. Sige. Ay, mag-alaga. Uy. Masarap yung mga partner mong aalagaan. Ah. Diba? Tapos aalagaan mo din. Yeah. Aalalagaan ka. Iingat. Nanay ang hinahanap mo. Sa kanta ng nanay yan. Iingatan ka ni Carol Banawa. O, alika na doon. Oh, let's go na, Kea. Ikaw naman, Francine, Step in the Name of Love. Ayan, gentleman. Yeah. Hi, Kea. Gentleman. Talaga inalalay niya umakyat. Tapos ako wala akong pakialam kung mahirapan siya dun sa... Alright. Kilalanin na natin ang mga aakyat o bababa para sa ating matchmate. Hakbangers, step In the name of love. Step in the name of love. Okay, magpakilala na kayo, boys, sa ating mga mamadlang people. What's up, Madlang people? My name's Jiggy, 20 years old, and I grew up in the Middle East, but I currently reside in Bulacan. Where did you grow up? Middle East. I had 9 years in Qatar and 2 years in Abu Dhabi. Qatar. In Abu Dhabi. Abu Dhabi. Middle East. Middle East, yes. Oo. Bakit nandun ang pamilya mo? Doon sila nagwo-work? My dad used to work there, yes. Kailan ka pa bumalik dito? Yeah. I came here back in grade 7, so I've been here for a while now. Yeah. Do you speak Tagalog, Jiggy? I understand a lot, but when I speak, I'm not most confident, so I'm more Is that confident. an issue? What if the Hindi siya searcher, masyadong the lady is not in... Yeah. What? The ladies Are you now, also baby. grew up in America? Are you also grew up? No, you know what? I did not grow up. Did you grow up? Wow. No, I grow down. Grow down. Habang tumatanda lumili. Yeah. Nagsishiring. Yeah, shrinking. Okay. Si Jiggy pala, nagka-girlfriend ka na ba? Yes, I had one relationship. Pilipina? Yes. Oh. Ilang years kayo? We lasted 2 years. 2 years. Ano nangyari? Bakit? Why did it end? Why? We had How our did own- you grow up? How? How did you grow up? No, is your girlfriend, is she grew up there? Is she also grew up there? Well, we had our own differences, and Ano yung pinakamalaking difference na hindi na settle
Mostly it was for the boundaries. The boundaries was the main problem. Boundary. Oh. Magkano ba boundary niya? Mahina. Oo, jeep. Jeepney driver rin, girlfriend. 350 yung boundary. Hindi boundary rin ganun. Ano ba? Yung boundary sa relationship. Okay. Ay, wala Akala ko yun. Anong klaseng may mga nalalampas ang boundaries katulad ng yung mga I yung was mga a lot- password sa cellphone, ganyan. Anong boundaries ba yan? I was very uncomfortable with a lot of stuff because it was my first Like, can you relationship. be more specific? Because we are trying to get to know you better so that Francine will have like, Yeah. a bit of knowledge about you because that will be, the things that you will be talking about here will be her basis. Oh, Later on, Grabe. she chooses. Galing, oh. Galing. You gotta tell us a lot more about yourself. Come on. One of my main deal breakers. Taman! Galing ah. Did you grow up there? Where are you from? You also grew up. Hindi ako makamove on doon. Yes. Can you be more specific? The boundary that I really couldn't get over was drinking and partying. Because I wasn't really exposed. Boundary ba yun? Parang It was more like a deal breaker for parameters, me. It was a deal breaker for me. Yeah. But I'm sorry to ask, no? But was she from Qatar or Abu Dhabi? No. It was in the Philippines. I know it's not allowed there. So your last girlfriend was a drinker. Not necessarily. So what do you mean? Ano yung... Since we were both growing up, like we're still teens, we were still exploring, and we haven't really experienced that. But once she did, she enjoyed it. And since I'm not a drinker either. I'm not a drinker, so yeah. So you're not... Are you cool with girls who drink a lot? Recently, I've been exploring. I've been to a few parties with my friends, and I realized it's not that bad. So yeah, I think it's okay with me now. So alak-alak dun lang sa mga ganun lang. Oo. Ano yung boundaries na nabanggit mo kanina? It's just I wasn't really comfortable with partying and drinking. That was the main thing that. Kasi baka hindi siya mag-ibig dati. Oh. So yung babae, party ng party. Party ng party. Yes. Don't Thank you like very much, Jiggy. Eto na yung pangalawa na ating hakbangan. Magpakilala ka na, boy! What's up, Madlang people? My name is Jace. I'm 21 from Manila, and I study at DLSU as a student content creator. Oh. Anong kurso mo? Yes. BS Entrepreneurship o Business. Ilan taon ka na? I'm 21 years old. Taga saan? Manila po, Binondo. Saan sa Maynila? Binondo po. Chinese? Chinese? Yes, I'm half Chinese. Namimigay ng Chinese. tikoy pag Chinese New Year? Yes po. Yes. Ha? Oh, yes daw. Yes daw. May negosyo ba kayo, Jace? Yes po, pero planning to start up my own po after college. Oh. Anong planong negosyo? Maybe clothing po. Francine, half Chinese ka na? Opo. May negosyo din yung pamilya ni Francine? Yes po, meron din po. Ha? Bakit ganun ka pa rin? Ganun kasi sa registrar, pag enrollment, eh ang haba ng pila maingay. So dumidikit talaga sa salamin yung ale, di ba? Yung, ilang subjects? Ilan? Kompleto? Nakapag-down na? Down muna sa kabilang sa kabilang window. Punta sa kabilang window, tapos balik dito. Okay, ha? Okay, basta sa kabilang window. Okay, next! Lapit! Okay. Nakailang girlfriend? Isa pa lang po na yung not situationship. Serious? Yes po, yes po. Pero yung situationship madami. Isa lang rin po. Thank you very much, Jace. Ito na yung pangatlong hakbanger. What's up, Madlang people? Oh, yung taas! Isa pa, buwelo ka lang muna. Buwelo ka lang. spoken Hinga boy. malalim. Hinga malalim. Taas na energy mo. Gusto mo apple box? Di! Come on, boy. Kinakabahan lang. Oh. Hinga go, malalim. Yan. boy. Oh, tapos buwelo. 1, 2, 3, go! What's up, Madlang people? Alam nyo, ha? Makukuha rin namin yan. Siya. Oh, isa pa, tuloy-tuloy. Isa pa, tuloy-tuloy. Pakilala ka na. My name is Isaiah. I'm 21. I'm a culinary graduate and I'm from Bohol. Bohol. Saan sa Bohol? Sa Hagna. Mahiyain ka, Isaiah. Opo. Pero okay lang yan. At least si Francine, nagkakaroon din siya ng idea. Paano kaya to pag nakausap ko na? Yeah. Diba? Parang nararamdaman rin ni na Francine, mababagot ba ako rito o mag-e-enjoy ako kung sakaling makakadate ako? Correct. Kasi pagbabasihan mo rin yun. Correct. Tama. Okay. Alright. So ngayon, ang kikilalanin na natin ay si Francine. Kayo naman ang makinig dahil may mga ife-flex si Kea about her bestie. Go! Si Francine po, never siya umabsent sa mga gala ng friends namin. Gusto niya, kasama namin siya lagi mag-banding. Yun nga lang kasi, mabilis siya ma-FOMO. Ayaw niya ng
hindi niya alam yung nangyayari. So, ang tendency nun, magvi-video call kami pag hindi siya kasama. Sandali lang kasi maraming... Bigat nun, ha? maraming di nakakaintindi ng mga FOMO. Okay po. Ano ba yung FOMO? Ang FOMO po ay fear of missing out. Ayun pala yun. Yung meron kang hindi Na-miss. alam. Oo. Tapos meron kang hindi na-experience sila lang. Correct. No? Yung mga marites, galit na galit dyan. Yes! Dapat in na Walang sila sa marites na usapan. FOMO. Sa magiging boyfriend naman niya po, gusto niya, alam din niya yung mga nangyayari sa kanya. As much as possible, gusto po niya yung invited siya sa mga ganap ng guy. So, lagi kasama dapat. Yes po, Event. Hanggat maaari, Correct. dapat Pwede siya kasama. Totoo yun, Francine. Hanggat maaari, dapat kasama ka. Opo, sana. Kasi ano din po hirap din po kasi may trust issues ako. So, kaya parang mas gusto ko na kasama kita. Kasi kahit mag-update ka sa akin, hindi ko pa rin alam kung ano Wait, nangyayari. narinig ko yung sabi mo, kasi may trust issues ka. So, aware ka na may trust issues ka. Aware po ako. So, paano mo siya hinaharap? Sa ngayon po, I'm working on it po. Siyempre, kay Kea po, mostly, nahingi po ang advice sa kanya, especially pag may kausap akong guy. Tapos, parang na-overwhelm ako sa emotions ko. Siya yung una kong nilalapitan. So, para sa akin, yung sa trust issues, I think kaya naman siyang pag-usapan. At saka ngayon, kasi matagal na rin naman since yung last relationship ko, Kaya mong pag-usapan with? with my partner. Hindi kasi yung trust issues mo, hindi yung partner mo ang magre-resolve ng iyong trust issue. Ikaw yun. It's a personal issue. You will be the one to fix yourself. Meron tayong, nasan yung ating psychologist natin. Nandiyan Doc. siya. Si Doc. Kasi kanina tinanong ko din siya kanina, di ba? How much do you want this? Sabi niya, gustong-gusto ko na, ready na ako. How can you say na ready ka na pumasok sa isang relationship kung alam mo pala at klaro sa sarili mong meron kang matinding trust issues. That's why you would want to demand na yung lalaki, as much as possible, kasama ka sa lahat ng ganap niya. Diba? Parang hindi siya, contradicting siya. Yung sinasabi mong ready ka na to enter a relationship, pero alam mo sa sarili mong meron kang trust issues. Pwede ba yun? Na sinasabi mo ready ka na, pero may trust issues ka. Posible po. Posible. Posible po magkaroon ng trust issues kahit alam niyang ready na siya. Pero mayroon pa rin. Pero may pinanggagalingan yan. May road goals. Yeah, kasi may trauma siya eh. So, Yes. how do you resolve that? Ipoprocess siya ng isang professional kung saan nanggagaling yung trust issues na yon. Kung saan nanggagaling yung fear. Yan. So, I advise you to see someone who really understands, like her, a professional who will really explain to you things. Kasi dapat talaga ma-resolve mo yan. Mahirap yung may trust issues, oo. Mamaya, pag wala kang gagawin, magchikahan kayo ni Hindi niya kasi, ni Doktora Luz. Oo. hindi niya kasi nabanggit kanina. Ano po? Hindi niya nabanggit kanina during the briefing. Pero it's okay kasi Yeah. gano'n naman minsan during the show, Correct. lumalabas. Hindi naman nasasabi agad lahat. Opo. O mamaya, if you have time, di ba, patulong ka kay Doktora Luz. Doktora Luz. Nagbebenta lang yan ng tusino, pero Package kasi yan. Hindi yan naniningil. Bumili ka lang, Bibili ka lang. kahit isa't kalahating kilo lang, okay lang yan kay Doktora. Thank you. Thank you, Mimi. Thank you, Thank you. Doktora Luz. Thank you. Parang di ba, pati sa mga kaibigan niya, ganun din siya. Pero sa barkada, okay lang naman. Di ba gusto mo kasama ka yung barkada? Oo. Pero kasi sa partner, hindi, actually kahit sa barkada, mahirap din sa barkada mo i-demand na dapat ikaw ang laging kasama. Kasi magkukos siya ng jealousy. Di ba? Bakit ako laging kasama? Lalo na kayo pag-uusapan. Yun eh. Yung baka pinag-uusapan. Actually nga, kasi nga trust issues. So pag di siya kasama, naaaning siya. FOMO siya. Diba? Actually, hindi mo yan kasalanan ha. Kasi hindi mo naman choice na matraumatize eh. Yes. Gusto mo, as much as possible, kasama ka. Pero pag di ka sinama, hindi naman sobrang big deal. Hindi naman po. Parang gusto ko lang po ng update din na, okay, asan ka? Paano pag di nag-update? Kapag-update. Pag hindi po nag-update, feeling ko medyo ma-off ako. Kasi
lalo na pag yung sunod-sunod yung usap namin, hindi naman po all the time kailangan mag-chat, ganon. Gusto ko lang po malaman kung asan siya, kung anong ginagawa niya. Pero totoo naman talaga, pag hindi nag-update ang jowa mo, nakakaani. Nakaka-worry. Diba? Lalo na kung nasanay ka nang lagi kayong nag-uusap. Diba? Yeah. Kaya ang ano din dyan, kung hindi mo naman kayang pangatawanan yung ginagawa mo, huwag mong sanayin yung partner mo. Lalo na pagsimula, di ba may mga ginagawa kang, totoo ba to? Kasi pag nasanay ka, tapos biglang hindi ka consistent na wala, mahihirapan ding mag-cope yung, At magduda. yung tao. I think the fact na lagi niyang iniisip na na-FOMO siya, it really is an issue for her. She has to be updated with everything. Doon sa mga friends niya kasi, laging kaibigan. Kasi baka feeling niya pag wala siya, may nangyayari na magiging hindi pabor sa kanya. Parang ganun. No? Also, I think the fact that she acknowledges na meron siyang trust issues, alam niya, she's aware. Yeah. I think that's a step forward. Yes. Oo. Pero maganda rin na yung alam niya kung bakit. Kasi 'di ba katulad si Doc, 'di ba? Malalim ang ibig sabihin yung trust issues at may malalim siyang pinagmumulan. Sa pagmamahal lang ba yan? O kahit sa ibang Kahit tao? sa friends Oo. Sa lahat ng tao? Yung sa meron kang- friends naman po, parang hindi naman po. Parang more on, gusto ko lang po na ma-experience lahat. Nandun ka. Kasi bata pa, ganon. Pero may mga lalaki din naman na gusto nila kasama lagi si girlfriend, 'di ba? Gusto nila ayaw din nila na nagkakahiwalay na hindi kinakailangan ni Francine i-request 'yon kasi yun din naman ang trip ng mga lalaki. So yun kaya sila. Yun kaya si Jiggy, si Jace at saka si Isaiah. Kaya naman mga hakbangers, akyat o baba. Hoy! Oh, kita mo ha. Tatlo umakyat! Naintindihan nila eh. Diba? Wala silang Mag-a-adjust pakit. sila. Yes. Kahit may trust issue pa si Francine, wala silang pakialaman. Yes! Alamin na natin ang dahilan sa pakakbang. Jiggy, bakit ka umakbang? Well, I went up because, for me, communication is probably the biggest thing for me. Because, if the partner's feeling uncomfortable, of course you want to know both sides and, just try to make things right. Ikaw ba yung Jiggy, yung tipong boyfriend? English. Okay, next, Jace. Kamusta ka? Nakakaintindi ng Tagalog, ba't i-Englishin pa? Yun ang sagot niya eh. gusto... Di ba English ka, tapos Tagalog. Try mo lang. Kaya mo naman, Vong. Bakit ba? Jiggy, Show them. Show them what you got. please listen to me. Go. Okay? Please listen to me. Stand up right there. Face the front. Okay. Do you grow up here? Do you grow up here? Turo mo ko. Ano ba gusto mo itanong Bong kanina? Tanong mo sa kanya kung okay sa kanya yung pagiging ganun, trust issue, ganyan. Turuan mo ko paano. Is it okay? Di ba? Na-adapt mo siya. Jiggy, the Bong's question is it okay if the girl has trust issues? Yeah, I have no problem with that, as I in the past also had trust issues, but once I realized that I was aware of it, it's not that hard to adjust and heal. Yeah, thank you, Jiggy. We understand you. Thank you. Yes. Yes. Yung pangalawa, Jace, So I have 2 points po. Bakit ba ako umakyat? 2 points. First. Ba't di mo 3 points? Yeah. tari, baka may PowerPoint pa to, di ba? yung first po kasi, na-mention niya po nung start na nagda-dance class po sila. Nagda-dance class din po. Oh, ano yung sayo na dinag-dance class mo? Hip-hop po. Kung ano-ano po. Yung second point ko po, sa trust issues naman, I think you just need to put assurance to your partner. And hindi lang po to sa relationship, kundi kahit sa family. One thing that I've learned is that kunwari magpapaalam po ako sa mga magulang ko, you just have to build their trust. And it may not be easy at first, but unti-unti, dahil doon, magkakaroon ng assurance yung partner mo. Oh. Yeah. I like it. He offers a solution. Yes. Diba? Up To the solution. problem. Pero totoo ba yun? na Solution. you can build the trust of your partner. Yes po. I Eh, think paano kung yung tao may unresolved issue? Will that person be willing to communicate? Tatanggap ba siya ng rason kung meron siyang unresolved issue? Or kailangan ma-resolve niya yung issue na yun para makatanggap siya ng rason? I think naman po we all cope differently. But based po sa mga na-experience sa mga friends ko, it's very important. The first step po is very important to
the foundation of it is to build trust po sa family and friends po nung partner niya po. Yun po yun. Pero ikaw ba yung klaseng boyfriend na kaya mo siyang isama sa kahit anong lugar or lakad? Yes po. Yes po. I don't think there's anything wrong with it. Kasi once na close naman na po yung partner mo with your friends and your family na rin po siya. Ikaw naman, Isaiah. Tumas po ako kasi... Tumas? Tumas daw siya. Ay, umakyat Tumas po ako. Ang apelido niya ay Morato. Alam ko sausawa. Tumas po ako. Tumas pala siya. umakyat po ako pataas kasi... Tumaas, oo. Hindi naman siya parang heavy red flag, pero ayun, yung pagiging overthinker niya, pwede ko naman bigyan siya ng assurance, mag-update ako sa kanya na ganito, ito yung ginagawa ko, tapos mag-send ako ng proof na ito yung mga kasama ko, ito yung ginagawa ko, para hindi na siya mag-overthink. Gusto niya kasama siya eh. Hindi siya makakasama, sinasabi niya. Paano kung hindi ka niya payagan? Sabi niya, I'm sorry, Isaiah, huwag ka na pumunta doon kasi hindi ako kasama. Ano po, mag-i-explain Nalungkot ka, minimum. Bakit ka nalungkot? Hindi ako payagan. Oo. Sabi niya, sorry. Dalawang isip tuloy. Kasi okay na yung sagot kanina eh. Paano? Situation lang. I-explain ko sa kanya na di na siya dapat mag-overthink kasi hindi naman ako ganyang klase na... paano nga ayaw niya? Kahit anong hindi destinasyon mo, hindi kita papayagan, sa bahay ka lang. FaceTime tayo. Hindi naniniwala. Mag-video call na lang kami sa kung saan ka pupunta. Ayaw niya nga. Paano habang naglalaro ka ng basketball, mag-video call ka? Pag-lay up ka, dala mo phone mo. Ipapahawa ko sa tropa ko na. Videohan mo ako. Tama, pwede. Dire-record ng Parang hindi siya papayag. Gagawa siya ng paraan. Pero okay sa totoo, okay sa'yo talaga yun, Isaiah. Yung kailangan magpapadala ka pa ng video at saka picture. Para lang Para ebidensya. Para may ebidensya sa ginagawa mo. For me, okay lang naman. Hindi naman siya parang super... Hanggang kailan? Kasi yun nga yung pinag-uusapan natin, di ba? Oo. Pag ginawa mo na yan, tapos sa susunod, hindi mo na ginawa. Siguro... Away yan. Yes. O bakit Correct. yun hindi ka makapag-send ng picture? Ba't nagbago ka? Kasi naging pamantayan na yan eh. Di ba? Pag napuprove niya na wala siyang ginagawa. Kasi nagsisend siya ng picture at saka video eh. So, habang buhay, kaya mong gawin yan to prove na wala kang ginagawang masama, hindi ka mapapagod. Siguro pag tatagal na yung relationship nyo, mag-build up na siguro yung trust niya sa akin. Parang ganun. Kasi kung may trust kayo, hindi mo kinakailangang magpadala ng picture. May tanong ako. Yeah, ayun. Kasi concerned din niya na maraming kabataan ngayon eh. Bakit noong araw naman, walang social media, hindi naman kailangan mag-update, pero nag-work ang relationship. Ang tagal bago makarating ng kalapate sa pagdala ng Yes. sulat. Diba? Pero ang communication, malinaw. Ang trust, maayos din naman. Baka kasi siguro may pressure yung social media? Hindi, at saka baka kasi magkaiba na yung tao noon sa tao ngayon. Yun din. Di ba, sobrang conservative ang mga tao. Yes. Masyado silang madasalin, religyoso. Di ba, may kinalaman yung relihiyon sa mga ikinikilos. May bearing. Diba? May bearing. Yung ganun, may bearing. So, ngayon, at saka, mas masunurin siguro, hindi ako sure yung mga bata nung panahon na yun, sa kanilang mga magulang. Yes. Ngayon, ang mga bata ngayon, masyado silang yung malaya, entitled, matapang, di ba, mapusok. Oo. Hindi sila magpapadikta. Oo. Ito, maaaring baduy pakinggan to lalo na sa mga Gen Z, maaaring baduy ito pakinggan, pero hindi magwo-work ang relasyon na walang tiwala. True. Diba? Napakaluma man nito, pero hindi talaga mag-work. Kahit gaano kakamahal ng tao, kung wala kang tiwala sa kanya at praning ka, mauubos, mapapagod yung taong yun sa pagmamahal sa'yo. Diba? Yeah. Pero meron lang gusto i-share, no? As a parent, no? Meron kasi ako nabasa noon at napanood na maraming mga kabataan ngayon, they feel this sense of entitlement. Sadly, the ones to blame are people like us. The parents. Yes, because we shelter them too much. Sila yung hari, sila yung reyna ng tahanan. Spoiled. Short of spoiling. So nagkaroon ng ganon. Na hindi tulad nung panahon natin, na pinalaki lang tayo ng mga magulang natin, na sige, bahala kayo sa buhay ninyo. But because of the dangers of what's happening today, and dahil natakot tayo na, naku baka hindi ako maging nurturing parent, naging ganyan. Naging ganyan yung mga bata. And, you know, sometimes in retrospect, I think of myself, naku, parang nagkamali ata ako as a parent. Sumobra ata, parang ganun, no?
But then again, you can only do your best. Yeah. Share ko lang. Yeah. At pero hindi rin fair na lagi niyong iano sa sarili niyo yun na Bine-blame. Kasi 'di ba, meron namang phase ng buhay natin na tayo na ang nag-iisip. Yeah. 'Di ba? Tayo na ang nagdedesisyon. Kaya yung mga desisyon natin, hindi natin pwedeng ituro sa mga magulang. Hindi, yung mga epekto ng ating mga naging desisyon ay hindi natin pwedeng isisi sa ating mga magulang. Kasi tayo naman na ang nagdedesisyon nun. Diba? The parents can always only guide us, but they cannot decide for us because at the end of the day, it is our mind and our heart that will decide for us. Our own mind and our own heart. Yung ganun. Okay. So, next. Si Francine po, pag may gusto siya, bigay todo siya. As in lahat, ibibigay niya. Then, ang love language niya is acts of service. Yun nga lang. Ano yung mga pamamaraan ng ng acts of service? Okay. Ipinagluluto niya. Yes po, ipapagluto ka niya. Bukod sa pagluluto, may iba ka pa bang napansin sa kanya na pamamaraan ng pagpapakita niya ng acts of service? Sweet po siya, pero kasi minsan, pag sila lang nung boyfriend niya, iba yung sweetness niya. Parang What do you mean? siguro po minsan nahiya siya magpakita ng sweetness sa amin. Mas sweet sila pag silang dalawa lang. Opo. Okay lang naman. Hindi mo kailangan public all the time. Oo, mas bongga nga yun eh. Kaysa yung iba, yung sa public, super sweet. Pero pag kayo na lang, bagot na bagot ka na. Diba? Paano mo gustong nilalambing ka, Francine? Gusto ko po yung nire-assure din ako. Tapos, yung lambing na gusto ko talaga, parang medyo inaaway-away ako. Yung mga makulit na away lang. Na-flex niya na. Na-flex niya na. eh. Ako talaga. Ano yung kaya lang? Ano yung kaya lang? Yung red flag. Yung kaya lang. Yun nga lang po, mabilis siya ma-turn off. Lalong-lalo na if dadalhin siya sa yung mga unang dates nila sa fast food or sa mga tusok-tusok lang. Ay, maselan! Ay, mga street food. Ayaw ng mga tusok-tusok. Ayaw ng mga fast food. First date po, Pastel sa lang. first Quick, isaw. Ayaw mo ng tusok-tusok? Gusto niya fine dining. Gusto may Ayaw tusok-tusok. Kutsara, tinidor. Sa first date? Opo, sa first date Bakit? po. Anong difference ng nagtusok-tusok masarap sa yun, first date? Syempre po kasi pag first date, para mag-set po ng standards na. Kahit fake? Guard. Fake. Kahit fake? Fake. Hindi, kasi gusto mo sa first date mag-set ng standard. May sinet na standard pero fake. Kasi sa totoo... Hindi siya ganun, parang hindi. Kasi sabi mo, okay naman ang tusok-tusok. Huwag lang sa first date. Opo. So, kailangan magpa-impress sa first date. Sa kanya. Paano kung hindi mapangatawanan? Mati-turn off po. Impression. You have to set an impression that Yeah. you like finer things. Mga ganyan. Batas ang standards niya. Dapat mayaman ba yung lalaki? Magprangkahan na tayo dito. Yan. Kailangan yung lalaki mayaman. Opo. Maporma. Lalong-lalo na po malinis po morma. Hindi, iba yung malinis sa Okay. maporma ha. Yung aesthetic, maporma talaga. Branded clothes. Opo. Tama ba yung sinabi niya? Opo, pero yung sa first date lang naman po yun, na parang para sa akin, first impression po kasi yung sa first date. So, kung paano mo ako i-treat ng first date, yan na yung i-expect ko na, okay, ganito tayo. Pero yung sa tusok-tusok, kumakain naman po ako tusok-tusok. Pag lang po komportable na tayo sa isa't isa, samahan ko yun. Paano kung first date niyo nakakotse tapos second date niyo jeep na? Oh, parang hiniram lang pala yun, no? Correct. Nag-set ka ng standard. Kasi syempre, tapos- lahat gagawin ng lalaki para ma-impress ka. Tsaka, ayaw mo ba nun na sa first date nyo, nagpakilala siya ng totoo? Correct. Ito lang ako tusok-tusok. Pero wala namang masama kung mataas ang standard mo dahil lalo na kung may pinanggagalingan tanging dahilan. Di ba? Kunyari, lumaki ko sa hirap, ayoko na. Di ba? Habang buong buhay ko, Diyos ko, hindi ako nakakain ng masarap. Gusto ko namang, di ba, maiangat ako sa ano. Di ba? Preference niya yun eh. Mas okay yung e-etchosin ka sa first date para lang makapagpa-impress. Ayoko din naman po ng etchos. Pero, hindi naman po agad, kunyari, sa first date, super mahal agad. Parang somewhere decent lang po sana. I mean, decent din naman po. Pero yung ina-expect ko po, like, sit-down dinner, yung mga ganun po. Malaking bagay sa iyo ang first date. Malaking bagay po para sa akin ng first date. Kasi yun po yung getting to know each other faces. So,
doon ko po siya makikilala. Parang ang sama lang din po kasi sa akin if first date natin sa bar, hindi ko siya makakausap ng maayos. Hindi rin naman natin masisisi lahat. What if, kunyari si Francine, ang mga magulang niya, sinanay talaga siya na dahil mahal na mahal ka namin, hindi ka kakain ng mga pagkain. Pinaniniwalaan namin, hindi masasarap. Masasarap lang ang pakakain naman sa'yo. Women have the right to set and follow a high standard for themselves. Diba? Ayaw din naman nilang. So, pwede natin sabihin ng, sobra naman to, bakit naman ganyan. Pero kung ikaw ba sa totoong buhay, diba? Siyempre gusto din naman, mas gusto naman natin ng bongga. Maginhawa. Yeah. Diba? But then again, we cannot judge. Pero paano naman kung nagtusok-tusok kayo, pero sobra naman kayo nag-enjoy, di ba? You enjoy each Nakilala other's mo company. talaga siya. Nagkakilala kayo. Oo, nakita mo, may naiwan doon, tapos tinusok mo, kinuha mo yung Pero naiwan. kasi parang gusto nila yung... May standard sila sa first date kasi importante sa kanila yun. Gusto nila yung usap, tapos Kilala kain yung naman bawat sarap. isa. So, kasi pang ano rin yun eh, pang my day, di ba? Yes po. Gusto nila yun eh. May privacy din. Gusto nila bonggang experience. Hindi, yes po. Wala naman sigurong masama kung gusto nila bonggang experience. Yes. Yes po. Gusto ko siyempre, first date, my day. Yeah. Di ba? Wala namang masama kung bongga yung pinagdalan sa'yo o payak yung pinagdalan sa'yo. Ang mahalaga, dapat real. Yeah. Walang pretensions. Huwag kang mag-pretend. Kasi mahirap panindigan din yan kung nagpapanggap kang maya-mayaman. Yeah. Baso sa flex ni Hype Best ni Kea, mga hakbangers. Akyat o baba! Ay! Ay, bumaba siya siya! Yung dalawa umakyat! Sabi sa'yo, alungkot na siya eh. Hindi ayos sa'yo eh. Pero kausapin mo na rin dalawang umakyat. Jiggy, bakit ka umakyat? I went up because, you know, you should always know your worth and what you want. And I respect that. Love that. Yeah. Know your worth. Ikaw, Jace, ba't ka umakyat? Similar to what he said po, there's nothing wrong with a woman who knows her right and worth. And an example na lang po siguro is that I have a younger sister. And ako po lagi nag-treat sa kanya. Sabi ko sa kanya na, if a guy does this to you on your first date, iwanin mo agad. And personally, feeling ko to girls watching out there, you know your worth and your standard naman. And there's nothing wrong with raising it. Kasi at the end of the day, kung sino makikilala mo, makakasama mo yan araw-araw. Yeah. You're such a sweet kuya naman. Yeah. Oo. Ito Ma-appreciate yun ng sister mo. Yes. Ito si Isaiah. Ba't ka naman bumaba? Ano nangyari? Gusto niya kasi sa tusok-tusok. Ano po, I need someone kasi na mahal niya ako kasi mahal niya ako. Di lang sa money or ganun. Alam ba, may date ka, saan mo ba unang dadalhin? Okay po yung sabi sa kanya na gusto niya sa fancy na restaurant pwede naman yun, pero yung ano lang talaga, yung gusto niya lang talaga is mayaman. Like minahal niya lang yung tao dahil sa pera. Like parang ganun. Like gusto ko po yung tao na like mahal niya ako dahil mahal niya ako. Kung ano ka, meron ka. Ay mahal niya ako kasi mahal niya ako. Di lang sa pera or ganun. At saka feeling ko yung salitang standard, gusto siyempre dapat mataas ang standard. Pero pag sinabi bang mataas ang standard, yung pera yon. Kasi parang kung tataasan mong standard mo, yung standard mo, huwag mong ibase dun sa pera niya nung nililigawan ka niya. Ibase mo dun sa, ito bang taong to ay may sapat na kakayahan at responsibilidad Para buhayin. para magkaroon kami ng disente at komportableng buhay kung sakasaka. Kasi maraming nakilala mo, mayaman siya kasi mayamang pamilya. Pero nung naging mag-asawa na kayo, kaya niya bang gumawa ng yaman niyang sarili? Yes. Mas dun tayo sa responsableng tao. Diba? Kaysa yung mayaman lang kasi mayaman yung pamilya. Bonus na yung mayaman na responsable pa. Responsable na kayang magpayaman in the future. Yeah. A self-made man. Yes. Ang ating next flex ay physical looks na. So, Grace, pakita mo na sa kanilang tatlo ang larawan ni Francine. Ako, tingnan ko lang kung magbabaan pa yung mga yan pag nakita na sa Francine. Ay! Ang ganda ng ngiti ni Jiggy. Nakita mo yung ngiti niya talaga? Sabi niya talagang ganyan, no?
Masaya. Masaya siya. Next. Go, Jay. Parang may duda. Parang may trust issues. Pero napapais. Thumbs up daw. Number 3. Ito na. Sabi tayo sa'yo, ba't kaya ako bumaba? Okay, nakita nyo na siya. Yung larawan niya pala. Hakbangers, akyat o baba? Base sa itsura niya, sa letrato, ha? Akyat o baba? Ay! Nako, dalawa bumaba! Isa lang ang umakyat. Sino yung si Jace. Sino ang tatanungin natin? Ikaw, sino gusto mo? Tanungin naman natin si Aise. Bakit? Pero para nagdadalawang isip ka kung bababa ka. Oo nga, ang tagal mo bumaba. Di ko lang masyadong type. Iba, ano ba ang type mo sa isang babae? Like parang... Sa physical? Yung mahaba yung patilya. Chinita, ganun. Chinita ba? Oo, ganun. Like, basta maputi, maganda. Mistisa? Oo, ganun. Maputi, maganda naman. Maganda siya. Ay, Matangkad? Ano ba? ay sa... yung, mga 5'3 lang na height. 5'3 siya. Ay, Ano ba height mo? Kasi 5'8 po. 5'8 siya eh. Ang gusto niya sa babae, 5'3. Bagay. Wag. Okay. Ikaw naman, huli na natin si Jace. Ikaw, Jiggy. Ba't ka bumaba din? She's pretty. Okay, I will say that. But unfortunately, she's not my type that I would. Ano ba type mo? More mestiza, chinita type. Mistisa, chinita type. Si Jace naman, bakit ka umakyat? She looks like she's fun to be with po. And maganda yung teeth niya. Maganda yung Ilan yung ngipin niya? Ilan? Nabilang mo Parang ba? kompleto naman. Kompleto naman. Iba ang type nung dalawa, kaya bumaba. So, Francine, tayo ka na dyan, nak. May marker ka. Tatayo ka dyan dahil may magic kaming gagawin. Eto na si Hakbanger number 1. Reveal! Close! Eto. Yan. Si Jiggy, umaakyat siya ng akyat sa'yo, pero bumaba siya nung nakita niya yung larawan mo kanina. Eto naman pangalawa, never bumaba. Kahit nung nakita ka niya. Si number 2, reveal! Ay. Ano ba yun? Ang saya-saya naman ni Francine. Bakit mo binabato? Oo. Kumaway ka na, tumalikod ka ba, kinikinig pa. Ikaw bata, kasi nasabi ko sa'yo, anong nangyari sa Sumenyas kay nawala ang Bestie. trust issue? Maganda kasi yung Sumenyas na kay Bestie. Magkakilala po kasi. Bakit si Jace Kilala pala sila. Ba't parang hindi kakilala Sabi ni ni Jess, Jace? ano ba yan? Magkakilala pa kami. Ito naman, ito pa Ay, di natatawa. kalimutan yung isa't isa. Ay, di ba ganda yun? Malalaman natin kung yung pagkakakilala niya ba kay Jace ay sapat para piliin siya o dahil kilala kita, ayoko sa'yo. Pero yung itsura ni Jace, parang okay ka lang, Jace? Ha? Saan ba kayo nagkakilala? Ba't kayo magkakilala? Mutual friends, pero hindi po namin alam. Hindi ko po alam na nandito siya ngayon. Ay, talagang hindi na pwede ipaalam. Nanay mo nga, hindi alam na nandito. Correct. Ibang tao pa ba? Close! Exciting, Anong level lang kilala mo siya? As in, nagkikita lang kayo, gano'n? Yeah. O naghahang kayo together? Minsan po nagkakasama kami kasi yung best friend niya, friend po namin ni Kea. So, pero hindi So, alam niya mga kasiraan mo? I don't Ay, alam mo ang mga kasiraan niya. Charot no lang. po, hindi pa kami ganun ka-close. So. Ito na yung last. Si Isaiah. Oo. Si Isaiah ay bumaba ng 2 beses. Dalawa. Oo. Pero Diyos ko, ito si Isaiah excited dito makita sa personal nararamdaman ko. Reveal! Parang, Parang tagal ng reaction ni Parang Francine. kilala ko to. Parang na-orderan ko na to. Hindi. Ay, siya. Close! Nako! Ano, Isaiah? Okay. So, Francine, unahin natin sa Isaiah. Akyat o baba? Akyat po. Isaiah! Wow! Akyat po. Napakayabang naman. Ang yabang naman yun. Grabe naman yung napakayabang mo. Baka tampalin kitang bata. Parang sabi niya. Parang sabi niya. Isaiah, akyat! Ano ba naman yan? Inayawan ko na. Gusto mo. Ay,
May pagmamalaki ka na sa mga kaibigan mo. Flex na yan sa barkada niya. 2 beses ko na nga pinababae. Pinaakyat pa. Pulang-pula yung tenga mo. Ano nararamdaman mo, Isay? Mahihain nga kasi. Ano nararamdaman mo? Nakaka-proud ba yun? Yung kahit bumaba ka na 2 beses, pinaakyat ka pa rin nung nakita ka. Opo. Ay, oh my God! Bakit? Pag bumaba ka, out ka. Ay, tinulak ko eh. Tinulak mo naman. Ba't po kasi tinulak? Proud siya, no? You feel good about yourself. Opo, happy po ako. Happy, Okay naman po siya sa, sa personal po. Maganda. Wow, tumitirik na yung mga Oo nga eh. Pero okay Para, naman para, siya sa para. personal. Okay naman po. Isaiah, kung nakita mo siya kanina sa personal, aakyat ka ba? Opo. Grabe. Sabihin mo nga, Regine! Woo! Nakatuwa to si Isaiah. Na proud yung mukha niya talaga. Yes! Siyempre, nakaka-proud kaya yun. Oo. Ano nagustuhan mo dyan? Ba't mo pinaakyat? Maayos po kasi siya manamit. At saka, medyo chinito kasi. Okay. So, eto na tayo. Si number 1. Anong nararamdaman mo kay Jiggy? Akyat o baba? Number 1. Akyat din po. Ay! Wow! Grabe! Kahit bumaba si Jiggy, pinaakyat pa rin yan. Kala mo, ikaw lang paakyatin, G. Ano ha, Isaiah, ha? Pareho lang pala kayo, eh. Ay, ganda. Umakyat si Jiggy. Si Jace ay lamang kay Jiggy ng isang hakbang. Pero pag pinababa mo ito, ay mamimili ka. So, nakita mo na si Jace. Anong nararamdaman mo ngayon? Kakilala mo siya, di ba? Akyat o baba? Baba po. Lagi siya umaakyat eh, pero bakit pinababa? Siya yung never bumaba. Yes! Kahit may trust issues ka, kahit gusto mo, hindi ka pumapaya, ayaw mo ng kwek-kwek sa first date, akyat siya na, never kanyang ni-reject. Pero ngayon, pinababa mo siya. Ay, wait lang. Baka kilala yun? Oo, wait lang ha. Jace, ikaw ba umaakyat dahil kilala mo na si Francine kanina pa? Hindi po. Hindi. Kung kilala mo na siya kanina pa, aakyat ka pa rin. Kung kilala mo na siya kanina, aakyat ka ba? Namukaan mo na. Siguro Nabusesan po, mo? based naman po sa qualities na sinabi po kanina, akyat po talaga ako. How did you feel now na pinababa ka niya? After ilang beses mo siyang inakyatan? Siguro, feeling ko, nafe-feel niya na tropa vibes lang talaga kami. Bakit pinababa mo siya? Kasi, totoo nga po, tropa vibes talaga. Alright. So, ngayon, dalawa silang nandyan sa tuktok. Isa dyan, kailangan mong pababayain ng tuluyan. Kasi hindi mo sila pwedeng i-date ng dalawa. Dahil pantay sila ng baitang. Francine, sino ang pabababain mo? Ang papababain ko ay si Jace. Sorry, Jace. Si Jace, number 2! So, si Jiggy. Pero, Jiggy, matanong kita, kasi kanina bumaba ka, sabi mo hindi ganyan ang type mo sa girl. Makikipag-date ka ba sa physically hindi mo type na girl? Actually, when I saw her in person, she's a lot prettier. Kasi gustong itanong ni Isaiah, baka gusto mong magparaya. Kasi, kasi parang gusto niyo umakyat pa eh. Kaya lang, wala nang... Tanungin kaya natin. Kung hihiling si Isaiah sa'yo, pagbibigyan mo ba? If he would ask you to give this chance to him, would you give it or no? You'll take the chance of knowing Francine better and more. I'm keeping my chance. I'm keeping it. Ah!
Wow! Hindi nasaktan si Isaiah kasi English. Pero Isaiah, si Kea ay single din. O best friend yun ni Francine. Pwede sila mag-double Mali mo date. naman, nagawa niyo na ba yun? Yung parang double date? Talaga. Fun ba yun? Opo. Why not? Gusto mo makilala si Kea, Isaiah? Pwede po. Okay. Pero, pasensya na, mas mataas ang baitang ni Jace. Si Jace ang makakasama. Pinaasa mo na naman eh. Mas malapit ka kay Ogie. Kay Ogie ka! Kiss mo na yan, Ogie! Grabe. Ano sabi mo, MC? Paborito si Isaiah! Kami rin! Nabuhay si MC Isaiah. Oo. Isaiah, may pinapatanong si MC. Sumasama ka daw ba sa bakla mag-isa? O kailangan may kasamang tropa? May mga barkada siya. Bali mo, i-flex ka. Sumasama ka daw ba mag-isa o kailangan may kasamang tropa? May kasamang tropa po. Okay sa akin yun! Pakakainin ko yung tropa mo. Maraming salamat, Isaiah. Thank you. Naway, nag-enjoy ka ba? Opo, sobra po. Isaiah, magkano raw tuition mo? 25K per. Kaya ni MC. MC. 25K. So kung papipiliin ka, sino ang gusto mo makasama sa date? Si MC o si Lassie? Si Lassie yung walang itsura. Kailangan, tayo kayo. Kailangan sabihin mo, sino ang pabababain mo? Dito kayo dalawa. Yung pabababain mo, yun ang gusto mo. Yung isang mananatili. Kaya, Bababa tapos papunta yung sa'yo. tatakbo, yung pabababain mo, tatakbo papunta sa'yo. Okay ba yun, Isaiah? Opo. Okay. So, sino ang pabababain mo? MC or Lassie? Ang pababain ko po si naka-white. Lassie! Habulin mo! Bob, sadali lang. Sadali lang, Mahilig Jace. kang bumili ng aso, no? Jace, huwag kang malungkot. Dahil yung hindi pinili ni Isaiah, mapupunta sa'yo. MC Papa! Ako, Chinese din ako. Oras na para magkakilala kayo, pero this time, eto na. Si Jiggy at saka si Francine magmi-meet na Step in the Name of Love. Yes! What happened? Killing happens. Lalo na sa Magic Wall Reveal na may chemistry ang feel. Feel dito sa Step in the Name of Love.